Lea, paano ba ang gagawing pagbabantay ng PNP sa mga presyo ng bilihin? Magandang tanghali sa iyo, Jules. Sa tulong ng Department of Agriculture, Department of Trade and Industry o DTI at ng mga lokal na pamahalaan, mababantayan daw at matutukoy ng PNP ang mga negosyanteng mananamantala sa mga presyo ng bilihin kasunod ng patuloy na nararanasang sama ng panahon. Bukod sa pagbisita sa mga pamilihan, pagmomonitor ng mga lokal na pamahalaan sa mga palengke sa kanilang mga nasasakupan, mayroon din daw hotline 911 ang PNP na maaaring pagsumbungan ng publiko sakaling makaranas ng sobrang taas ng presyo ng bilihin. Lalo na't sinabi ng Department of Agriculture na hindi nito inaasahan ang malaking pagbabago sa presyo ng mga produktong agrikultura sa kabila ng pinsalang dulot ng mga nakaraang sama ng panahon. Tinatayang nasa 4,500 na metriko tonelada ng mga ani lamang ang nawala dahil sa pinagsamang epekto ng habagat, Luis at Maymay. Ayon sa DA, maliit lamang ito kumpara sa tinatayang 20 milyong metrikong tonelada ng taunang produksyon ng agrikultural sa bansa. Kaya naman, hindi aniya inaasahan ang taas presyo ng mga pangunahing bilihin. Bukod June sa overpricing, kasama din sa babantayan ng PNP ang hoarding o ang pagtatago ng mga produkto upang mapataas pa ang presyo nito sa merkado. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., magpapatupad sila ng zero tolerance sa sinumang mahuhuling nananamantala sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa. Sa panahon aniya ng kalamidad at sakuna, dapat na magtulungan para sa ikabubuti ng bansa. June? Maraming salamat, Lea Ilagan.